Noong March 23, pinalabas sa TV5 ang programang may pamagat na TikToks. Season 3 na po sila. Episode 4. Ang programang ito ay hosted ng isang batikang journalist daw na si Corina Sanchez Rojas. Kasama sina Pat P. Daza, Rufa May Quinto, G3, San Diego, Alex Calleja, and Bayani Agbayani. Ilan lamang yung kilala ko sa kanila, Corina Sanchez, Rufa May Quinto, Alex Calleja, and Bayani Agbayani. Isa sa mga naging guests nila dito ay isang adult content creator. Adult content creator, sinabi niya, adult content creator na isang pinagandang termino lamang sa terminong porn star na si Salvi Salome. Nang tanungin siya kung bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa bilang isang adult content creator, sinabi niya na ito ay dahil sa malaking financial reward. At habang pinapanood ko ang interview, napapansin ko na ang pinag-uusapan nila ang what and how. Mga detalye kung paano ginagawa at ano ito. Yung content ng isang content creator, adult content creator, na para bang ito ay isang casual and accepted at normal na bagay lang na pinag-uusapan publicly. At nagbibigay somehow ng encouragement sa mga kababaihan, kalalakihan, mga kabataan para gawin din ang mga bagay na ito because of its financial sustainability or financial reward. At nakakalungkot, ang mga nasa interview na ito, mga nag-i-interview, mga nakikinig, ay tila pinopromote pa, kinokondone ang ganitong uri ng gawain. I believe may mga anak din itong mga ito. Ngunit sa halip na sabihing pornography has to stop, lalo pa nila itong pinopromote sa national television. Mapapatanong ka na lang, bakit ito binibigyan ng airtime or platform? Gayon pa man, alam natin yon mga kapatid na sila ay mananagot sa Diyos kung hindi sila magsisisi sa kanilang ginagawa. Pero malinaw rin na ipinapakita nito na ang listahan ng mga kasalanan na binanggit ni Pablo sa Galatians 5, lalo na yung sexual sin, yung kategory ng sexual sin, ay patuloy na umiiral at patuloy na sinusubukang i-corrupt ang isipan ng ating henerasyon at sa mga susunod pa na henerasyon. I mean, let's face it, mga kapatid. Kaya nga, mas safer na ngayon yung homeschooling. Although, okay din ang mga Christian schools. Both of them, I believe, must coexist. Pero because of the danger of the threat of these sexual sin, at nanonormalize, hindi lang ito nagbibigay ng danger sa mga adults, sa mga singles, kundi maging sa ating mga anak or sa mga kabataan. We are still in this battle. And not only that, we are fighting this battle in a world that constantly feeds and normalizes sexual sin. Araw-araw nakikita natin ito sa social media, sa entertainment, sa balita, na para bang normal na lang ang mga bagay na malinaw na kinokondem ng Diyos. Kaya ang tanong, bilang mga Kristiyano, paano tayo mamuhay sa gitna ng mundong ito? Paano natin lalabanan ang kasalanang patuloy na inihahain sa ating harapan na parang masarap din sa iba? Paano natin lalabanan ang kasalanang patuloy na inilalantad lamang sa ating social media at sa iba pang platforms? At higit sa lahat, paano natin papatayin ang kasalanang ito? Merong isang kanta, nakalimutan ko kung sino yung kumanta. Sabi doon sa kanta, kay Rami ng winasak na tahanan, kay Rami ng matang pinaluha, kay Rami ng pusong sinugatan o tukso, layuan mo ako. Pero ang realidad, hindi natin sinasabi sa tukso na lumayo ka nga sa akin. Ang sinasabi ng Scripture,
tayo yung lumayo sa tukso. Last week, pinag-aralan natin ang Christian struggle between flesh and spirit. Ngayon naman, I must also recognize itong difficulty ng study natin ngayon. Of course, at naging malaking tulong dito ang mga komentary nila David Guzik, Philip Ryken, Randy Alcorn, Michael Hoodman, and yung Bible App, John Piper. Ang dami kong binasa ngayong week na ito just to labor in this particular tough, hard topic at sa ating pagpapatuloy, bagamat isang nakakalungkot na experience ang mahulog sa kasalanan, last week na pag-aralan natin na blessing pa rin na maituturing ang guilt na nararamdaman natin. Every time nagsastruggle tayo sa kasalanan, dahil ito ay evidence na kumikilos ang banal na espiritu sa atin, causing us to mourn over our sins. Ang pakiramdam ng pagkabagabag ay biyaya pa rin ng banal na espiritu. At higit sa lahat, na pag-aralan din natin na mas lalong blessing yung alam natin na tayo ay magwawagi sa ating mga kasalanan completely. Ganoon pa man, kahit na may present reality na ang victory na ito, hindi maikakaila that we, as Christians, are still living within the means and providence na binibigay pa rin at inaalaw sa atin ng Panginoon. At bilang nabubuhay na sa ating newness of life, tayo rin ay nabiyayaan ng tinatawag nating fruit of the Spirit. Take note, hindi natin ito natural na bunga. Kaya siya tinawag na fruit of the Spirit. It is not yours. And so the daily consumption of these fruits na dinescribe natin last week as parang isang buwig ng saging or grapes, no? The daily consumption of these fruits will surely make us grow stronger in fighting and resisting the temptation of the desires of our flesh, particularly sa minomortify natin ngayon na kasalanan. At kung natatandaan niyo last week, hinati ko sa 4 na kategorya ang sins na nilista ni Pablo: sexual sin, sins of worship, relational sin, and social sins. Ating ididil ngayong umaga ang unang kategorya at ito yung sexual sin. Kaya pinamagatan ko itong sermon na ito na Killing Sexual Sin. And so, may God sustain us ngayong umaga. May God also guard our hearts and thoughts and illuminate us. Because of these sins na rampant at patuloy na lumalason sa isipan ng marami sa ating henerasyon, bata, matanda, single, or may asawa. At so, ang purpose ng pag-aaral natin ngayong umaga ay upang maunawaan kung ano ang sexual sin at kung gaano ito kadelikado, upang kamuhian natin ito, mapaglabanan at pinapatay nang sa gayon ay hindi na tayo bumibigay sa pag-gratify ng mga ito. Bilang mensahe, dahil ang banal na espiritu ay soberano at makapangyarihan, ang kanyang bunga ay sapat upang isustain ang isang Kristiyano at upang palakasin siya sa patuloy na pakikipaglaban sa sexual sin at sa kanyang tagumpay laban dito. Sa Ingles, because the Holy Spirit is sovereign and powerful, His fruit is sufficient to sustain the Christian and to make him stronger in the ongoing battle against sexual sin and in his victory over it. Kaya hatiin natin sa ating mensahe ngayon, sa 2 punto. Number 1, the Christian struggle against sexual sin. Pangalawa, the Christian's victory against or over sexual sin. But before we proceed sa mga detalye ng struggle ng sexual sins, atin munang balikan ang nature ng kasalanan. What is sin? Generically or generally, what is sin? Sin is described in the Bible as transgression of the law. Sabi sa 1 John 3:4, everyone who makes a practice of sinning
also practice lawlessness. Therefore, sin is lawlessness. Therefore, we can also say that sin is evil. Sin is also rebellion against God, gaya ng ginawa ng ating first parents na si Adan at Eva. Sin is also anything that corrupts the good and perfect gift of God. Now, sa issue ng sexual sin, ano ba ang kinokorrupt nito na something good? Well, primarily, it is God's instituted covenant of marriage. While walang provided na exact definition sa ating Bible, dahil ang Bible natin ay hindi naman dictionary or Merriam or Webster, no? Walang provide na eksaktong definition regarding marriage, pero malinaw yung mga indicatives. At isang prinsipyo ng interpretation or hermeneutics natin is that the indicatives informs us of the imperatives. Kung bakit nagbibigay tayo ng mga imperative sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, is because of the indicatives of the Scripture. Ano yung indicatives ng marriage ayon sa Scripture? Una, it is a holy, banal, holy union between two sexes. Man and a woman. Lalaki at babae lang. Therefore, we can always say with absolute certainty and objectivity, kahit marami pang magalit sa atin, that same-sex marriage, union, and intimate relationship, or sa language natin, sa generation natin, magjowa, is a corruption of something good that God has ordained, namely the covenant of marriage between man and woman. Pangalawa, marriage is a legal, sometimes ang napapansin ko lang na definition sa marriage, marriage is a legal union. Pero dito, ang ginawa ko is ginawa kong dalawa. Because I believe marriage is lensed, or it can only be make sense of in a Christian worldview. So therefore, marriage is a legal and religious union and covenant between man and woman. It is legal dahil ito ay formal agreement between two parties na may witness na tao or judge, but ultimately, ang Diyos. Ito ay religious dahil ito ay act of faith or pagsunod sa inordain ng Diyos. At hindi lang tayo nangangako legally sa harap ng tao, kundi nanunumpa rin tayo sa Diyos na magmahalan habang buhay. When two persons become one flesh, God is saying amen to that union. Because it is a picture of the union between Christ and the church. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin ang legal at religious aspect ng marriage because you cannot have legal binding sa isang tao through marriage na wala kang relational intimacy sa kanya. Hindi rin pwedeng may relational intimacy ka sa tao at ipinapasa walang bahala mo na rin ang legal aspect ng marriage. Kaya no wonder yung iba nagre-resort na lang sa pagiging mag-live-in partner kasi ang mas binavalue nila yung relational aspect and then forget about all the legalities. Yung isa namang extreme ay yung legal kasi habol lang yung kayamanan or kung ano man. And just forget about the relational aspect. Either way, matanda na to, unang mamamatay naman ito sa akin. Nangyayari yan. No? Ipinapalabas pa nga yan sa mga drama. But of course, what is the purpose of marriage na kinokorrupt ng sexual sin? What is the purpose of marriage? Malinaw sa Genesis na mayroong mandato sila Adan at Eva na humayo at magpakarami. And the means necessary to procreate ay wala na pong iba. Isa lang, God's ordained sacrament to the married couple. And that is sex.
it is a holy sacrament na hindi pwede na basta-basta na lang lapastanganin ng single men and same-sex. Sex is a blessing of God. We are created to have sexual pleasures and enjoy it. It is a good and wonderful thing. It is meant to be enjoyed in the context of marriage bed. Pero anong ginagawa ng sexual sin? It corrupts the marriage bed. It wants to enjoy the benefit of the marriage while disregarding the essence of marriage. Sa original Greek, ginamit yung term na porneia to mean sexual immorality. Fornication, whoredom, and harlotry na ginamit naman ni John the Beloved to mean the harlot Israel sa Revelation 17. Under sexual immorality, we have adultery and fornication na inilagay mismo sa salin ng NKJV. Praise God. Adultery is a voluntary sexual activity between a married person and someone other than his or her spouse. It is therefore an extramarital sin. Yan po ang primary definition, at least, ng adultery. Fornication, on the other hand, ito ay related. Again, fornication, on the other hand, ito ay related sa use of prostitutes. Sa use of prostitutes. It covers illicit or illegal and unlawful connection between single or unmarried persons. Kabilang na dito ang same-sex and pre-marital sex. So when someone engage in same-sex and premarital sex, you treat each other as prostitutes. First time kong narinig kay Pastor Eli yun, yung sa premarital sex, no? You treat each other as prostitutes. Ganun kabigat yung kasalanan na ito. Next, uncleanness or impurity naman ay tumutukoy sa pag-corrupt ng ating pure thoughts. While adultery and fornication are both impure, but people can always argue and reason na, hindi kami nag-engage ng same-sex and premarital sex, and adultery. Wala akong extramarital relationship. Therefore, I am pure. No. Ang sinabi mismo ni Kristo sa Matthew 5:28, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart." And so impurity is committed not only in actual sexual activity, but also when we have lustful thoughts. Kasama na dito ang self-sex like masturbation and watching pornography. And last on our list, sa kategorya na ito ng sexual sin ay yung sinabi ng ESV na sensuality. Sa NKJV, ito ay lewdness. Para pag tinignan mo yung kanyang meaning sa original language, ito ay licentiousness. Licentiousness in the context of sexual sin. It refers to a kind of unrestrained, shameless indulgence of sin, especially sexual sin, without regard for God, conscience, or even social decency. It is not merely falling into sin, but openly embracing it without restraint or shame. It is an attitude of being ready to sin any time of the day, shamelessly. Yan yung picture ng licentiousness. Now, for the unbelievers, walang real struggle dito. This is what they do regularly sa buhay nila. At gaya ng introduction ko, they talk about it like it's casual. They even promote it and even produce contents about it for the whole world to see and watch and indulge. But for us Christians, sexual sin is a real and painful struggle.
Hindi na kasi ito natural sa atin, mga regenerate hearts. If you are a believer, if you are a Christian, no, tayo, mga mananampalataya, can we still say that this is natural sa atin? Na mag-indulge sa sexual sin? I don't think so. Kaya may struggle because this is not natural na sa atin dahil binigyan na tayo ng Diyos ng bagong puso na may bagong desire na kumukontra sa kasalanan. Kaya may tension, may conflict, may struggle, may spiritual warfare sa ating inward self primarily, and then nagmamanifest na lang siya outwardly. Before you fall into public sin, nag-fall ka muna privately. At lalo pang tumitindi ang struggle na ito dahil noong nakamit natin ang kaligtasan, tayo ay hindi naman inalis sa mundong ito. Hindi tayo, nung naligtas tayo, hindi tayo kinuha ng Diyos, dito ka na sa langit para hindi ka na magkasala. Dito ka na sa invisible realm. Kaya siya struggle because we live in the same environment, the same world that celebrates sin, the same world that we also live in. We use the same social media that are also being used to expose sexual sins that feeds lust. We use the same internet, but we are one click away from the temptation. We watch the same news and entertainment, but many of these are filled with sexual immorality or sexual content. I-browse mo lang yung TikTok. Punta ka sa search ng Instagram. And so the principle that we can learn from our first point is that sexual sin is the corruption of God's good design and purpose for marriage and sexuality. And therefore, it must be resisted not only in our actions, but even in our hearts. Nagsisimula siya sa ating hearts and thoughts. At bagamat present ang struggle na ito sa atin, makakatiyak tayo ng banal na Espiritu ay hindi kailanman mag-aakay sa atin tungo sa adultery, fornication, impurity, at sensuality, kundi ilalayo tayo nito. Tandaan natin, we are now new creatures. Hindi kailanman ililid ng banal na Espiritu ang kanyang sinanctify, ang kanyang mga binago para mag-indulge sa adultery, fornication, impurity, and sensuality or licentiousness. Pero kailangan nating harapin. We still fall into sin. Why do we still fall into sin? I believe we fell into sexual sin because instead of beholding the beauty of Christ, we behold more the glories of these corrupt pleasures na panandalian lamang. Imagine mayroon kang timbangan na inilagay mo sa right side, sa right side ko, si Kristo. And then, left side ng timbangan, inilagay mo naman ang lahat ng uri ng sexual sins. Imagine, you have that weighing scale. And then when temptation comes, the sexual sins just outweighs the beauty and joy you have for Christ na para bang alikabok lamang si Kristo kumpara sa mga panandaliang kaligayahan na ito. Kaya sabi ni Pablo, bilang imperative, sabi niya, walk by the Spirit. Now, hindi ito isang abstract lamang sa mga Galatian believers. Ano bang itsura ng walk by the Spirit? Ito ba yung may hinihintay kang may bumubulong or may bubulong sa iyo? Direct revelation na still small voice, and then after that, pupunta ka sa isang nagpapalayas ng masamang espiritu na para bang si Satanas na naman yung may kasalanan ng iyong pag-indulge. No. Rather, to walk by the Spirit is to walk na hawak-hawak natin ang salita ng Diyos
na para bang flashlight ng ating mga paa sa tuwing naglalakad tayo sa madilim na daan ng ating mga struggles. Therefore, mga kapatid, hindi mystical yung pag-deal at pag-resist natin sa sexual sin every time na may struggle tayo dito. Kundi ultimately, when Paul says, walk by the Spirit, pinipresuppose ni Paul yung Scripture. Guided pa rin tayo ng Scriptures because the Word of God is the lamp unto my feet and the light unto my path. Because the Word of God is spirit and life. The Word of God is truth. At bilang application sa unang punto, bilang mananampalataya, huwag natin ipagpalit ang glory, beauty, at joy na mayroon tayo kay Kristo sa panandaliang tawag ng laman. Walang anumang sexual sin na kayang magbigay ng tunay na kagalakan, na kayang tapatan ang kasiyahang mayroon kay Kristo. You may indulge in it within 2 hours, 1 hour, 2 hours, 3 hours, or kahit 24 hours of pleasure pa. Pero ang kapalit naman nito ay guilt, and then slavery, and then pagkasira, hindi lamang ng iyong sarili, kundi relasyon sa iba. Kaya kung may kasalanan kang kinikimkim, huwag mo nawa itong i-entertain at i-justify. Layuan mo muna ang mga bagay na nagtutulak sa iyo sa tukso. Cut off the access kung kinakailangan. Yes, I know, sobrang abstract nito, but in your mind, you know what I'm talking about. Hindi ka dapat nakikipaglaro sa kasalanan, kundi nakikipagdigma ka rito. Sa bawat sandali ng tukso, piliin mong tumingin palagi kay Kristo. Ipaalala mo sa sarili mo na mas mahalaga siya kaysa sa anumang panandaliang sarap at kasiyahan na binibigay ng kasalanan na ito. And of course, you can also message your accountability partners or your pastor kasama ang kanyang wife. No? Hindi pwedeng pastor, kunyari babae, and then may message yung kanyang, no, kasama yung kanyang wife about these struggles. Pangalawa, the Christian's victory over sexual sin. Mga kapatid, nais ko lamang itanong sa atin, do we truly even believe that we are victorious sa kasalanan ito? Do we believe that? Because unless we believe it, we will always have a reason and excuse to go back and gratify these deeds of the flesh na natitira pa sa atin. Kaya nais ko mag-sink in muna sa atin itong bagay na ito, itong katotohanan na ito. Do I really believe that the power of the Holy Spirit is sufficient and sovereign and powerful in my battle against sexual sin? Do I really believe that as a Christian? If you believe it, mga kapatid, then we can now talk about paano ba tayo naging victorious over sexual sin. Matatagpuan natin yan sa verse 24 ng ating teksto. Sabi dito, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Ibig sabihin, we are victorious by virtue of our union with Christ through the applicatory work of the Spirit. But I know, again, that sounds very theological and abstract. Pero ang nais kong bigyan ng pansin dito ay ang phrase na have crucified. Yung have crucified sa verse 24, gaaral tayo ng konting Greek lang, ay aorist tense, indicative mood, and active voice. And so, mga kapatid, nilabor ko ito ngayong week na ito, and so kapag meron kayong the same labor, i-correct nyo na lang ako mamaya sa Q&A. Una, ang aorist tense ay tumutukoy sa isang action
na tinitignan natin bilang isang buo or kabuuan na pangyayari or completed whole summary of the entire action. Makikita natin ang ganitong paggamit sa Romans 8:30 kung saan sinabi na ang mga pinili ng Diyos sa kanyang ay kanyang tinawag, inaring ganap at niluwalhati or ginglorify. Bagamat hindi pa natin nararanasan ang kaluwalhatian or glorification, ginamit ni Pablo ang aorist tense. Sa English, ito ay past tense, pero sa Greek, hindi lamang ito past tense. Again, ito ay tumutukoy sa completed, whole summary of the entire action. And so from election to glorification, in God's perspective, ito ay tapos na. And in our perspective, ito ay progressive. So you see, yan yung aorist tense. Pangalawa, indicative mood. Ibig sabihin, ang have crucified the flesh is a statement of fact. Pag sinabing indicative, ito ay statement of fact. When the Bible says, 1 Timothy ata yun, na I do not permit woman to speak inside the church. Hindi yon imperative, kundi indicative. Yon. So it is a statement of fact that women should be silent in the church. At ang imperative ni Pablo is, let the women learn. So dito sa ating teksto, no? Yung indicative ay yung have crucified the flesh. So hindi lamang ito isang possibility, therefore reality na ito ng bawat mananampalataya. Those who belong to Christ, who are united to Christ, have crucified the flesh. At pangatlo, yung active voice. Dahil itong active voice naman, dinodraw tayo nito sa mismong subject. Ibig sabihin, ang subject mismo ang gumagawa ng aksyon, aktibong aksyon. Sa madaling salita, it is us, all the believers who are united in Christ by faith, tayo, yung nag-crucify ng ating flesh. Nung tayo ay ni-unite kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, it is as if inilagay natin yung mga kasalanan natin doon sa cross and then pinako natin yun doon. Now, if this is true, then the principle that we can learn from this is this. Kung paanong namatay si Kristo, dala-dala ang ating mga kasalanan, kasamang namatay ang kapangyarihan at paghahari ng kasalanan sa atin. Noong ang Holy Spirit ay pinag-isa tayo kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, masasabi rin natin na tayo mismo ay nagpako ng ating fleshly desires. Kaya kung totoong ipinako na rin natin ang ating mga fleshly desires sa krus, mga kapatid, naway huwag mo nang tanggalin ito at subukang palayain. Kung totoo, know that by faith, we have already crucified the deeds of the flesh doon sa krus. Please, huwag mo nang bunutin ang mga nails noon. And then, buhatin mo pababa. And then, gagamutin mo. And then, naalagaan. If you're going to do that, the deeds of the flesh will devour you. At yun ang mga nangyayari sa mga taong nahulog na talaga sa apostasiya. Iwan na natin doon yung ating kasalanan sa krus. Iwan na nating nakapako doon hanggang sa mamatay. Isang parallel din na nakita ko sa imagery ng crucifixion ay hindi instant ang death ni Kristo sa krus. When Christ was nailed to the cross, after naman ng pagkapako niya,
Ilang oras ba? No? 3 hours bago siya namatay. So, ibig sabihin, gradual yung death niya. Hindi siya namatay kaagad. That also captures the picture of our crucified self. Crucified old self. Crucified sinful passions. Ang ating mga sinful passions ay unti-unti rin itong mamamatay. Kaya hayaan na lang natin doon na nakapako, please. Because gradually, it will also die. And yes, present pa rin ang struggle, ngunit ang mahalaga at higit sa lahat na prinsipyo dito is the dominion of sin is already done sa atin. Therefore, we can confidently say, mga kapatid, that the reign and the dominion of sin in our lives is done. It is done when Christ said it is finished. It is done when that finished work was applied to us by the Holy Spirit. Since dominion is done. At gaya ng tanong ko sa second point, do you believe that the dominion of sin in you is done? If this is true, dapat wala nang room for excuses. Wala na ring room for blame shifting and playing the victim card because your sinful actions come from your willful decisions, premeditated decisions. You did it. Kaya ang kasalanang nais kong immortify ngayong umaga, mga kasalanan, dahil tatlo ito, sins to mortify. Number 1 is yung blame shifting. Pangalawa is yung paggawa ng excuses. At pangatlo is yung playing the victim. Kapag nahaharap sa tunay na tukso, mga kasalanang ginagamit natin upang i-justify ang ating pag-indulge sa laman. Una, yung sin of blame shifting. Ang pinakaunang naitalang halimbawa nito ay ang ginawa ng ating first parent, unang magulang na si Adan at Eva. Instead na angkinin nila ang kanilang kasalanan, mag-confess at humingi ng tawad sa Diyos, ang ginawa ni Adan ay nag-blame shift kay Eva and then ending up blaming God. This woman that you gave me. And then si Eva naman, binlame si Satan. Pero lahat sila ay nakatikim ng just punishment. Pangalawa, paggawa ng excuses. Ito ay nangyayari kapag tayo ay guilty sa isang kasalanan, but instead of owning and confessing our sins, we make excuses to justify our sinful actions para palabnawin at pagaanin ito. We always hide behind sa kortina ng ating mga weaknesses at ginagawa natin itong excuse para maging shield at para i-justify ang ating mga kasalanan. Brothers, the demons love that kind of strategy. Yung ginagawa mong kortina at shield ng iyong kahinaan. Nahulog ako dito sa kasalanan na to kasi talagang may struggle ako sa kleptomaniac, yung pag nanakaw, and so talagang nakuha ko itong bagay na ito. No. You hide behind your weakness. Pangatlo, playing the victim card. Ito ay nangyayari kapag tayo ay nahulog sa kasalanan. But instead of owning and confessing our sins, we play the victim card. As if victim tayo ng isang sitwasyon na wala tayong control at walang sariling desisyon. It is as if na tinututukan ka ng baril ni Satanas at kapag hindi natin ginawa ang kanyang pinag-uutos, therefore we are dead. No, mga kapatid, you are in control. You decided to type that pornographic website. You decided to message someone and flirted with her. You decided to go to a certain place willingly
and do what you did. You did it. You did it. Therefore, stop blaming others. Stop using your own weaknesses as an excuse. And stop playing the victim. You are not the victim. Now, if you're a man, then be a man. Stand firm. But when sexual temptation is so strong, the Bible says, go and run. Flee. If you're a woman, then be a woman. And guard your own purity in thoughts and in deeds. Raise your standards. Huwag kang marupok sa mabulaklak at flirty words ng isang lalaking interesado sa iyo. But when temptation is also strong, go, flee, run from that temptation. At isa rin sa kasalanan na dulot ng sexual immorality ay yung sinasabi sa 1 Corinthians 6, sin against our own bodies. Ito ay applicable lamang kasi kahit sino kino-quote itong passage na ito no? Pero ito po ay applicable lamang sa mga mananampalataya. Para sa mga mananampalataya, mga Kristiyano. Dahil again, ang ating mga katawan ay hindi na templo ng diablo, kundi templo na ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is seated sa iyong heart, sa iyong mind, sa iyong strength. He is seated. Siya yung reigning sa iyo. Sabi sa 1 Corinthians 6:18-20, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexual immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body, in and through your body. Brothers, ganda ng reminder ni Paul sa kanyang audience sa Corinthians. Sinabi niya dito, you are bought with a price, and it is not silver or gold. It's the precious blood of the Lamb, Jesus Christ. Pangalawa, your body is the temple of the Holy Spirit. Knowing this, mga kapatid, knowing this, should all the more give us a motivation and decisiveness to our own sin, including its shame, confess our sin, and to kill our sin. Instead na mag-blame shift, gumawa ng excuse, at mag-play ng victim. So, for our gospel cure, we can always go back to the substitutionary death of our Lord Jesus Christ, who bore all our sins, including its shame, took all the blame upon himself, and was put to death in our place. Mga kapatid, kaninong mga kamay at paa ang pinako? Kay Kristo. Pero kaninong mga kamay ang gumawa ng kasalanan? Kaninong mga paa ang lumakad sa kasalanan? Sa atin. Kaninong katawan ang hubad at nakakahiya na nakabayubay sa krus? It is Christ. Pero kaninong kasalanan na walang hiyang ipinapangalandakan natin licentiously? Sa atin. Kaninong ulo ang nilagyan ng koronang tinik? Kay Kristo. Pero kaninong makasalanang pag-iisip? Sa atin. Kaninong dugo ang dumanak sa krus? Kay Kristo. Pero kaninong kasalanan ang hinugasan? Sa atin. Kaninong iyak at sigaw ang umalingaw-ngaw ng it is finished? Kay Kristo. Pero kaninong puso ang binigyan
ng bagong simula. Mga puso natin. Kaninong katawan ang namatay kay Kristo? Pero kaninong kasalanan ang pinatay at pusong binuhay? Di ba sa atin? And so we respond with worship, with praises, thanksgiving, and joy. Isa sa pinakakilalang story sa Bible regarding pagkahulog sa sin of adultery ay yung binanggit ni Brother JP kanina na si David. When Nathan confronted him of his sin at nakita niya ang darkness ng kasalanan na ito, nagbigay ito ng matinding kalungkutan sa kanya. David prayed sa Psalms, "Restore unto me, O Lord, the joy of my salvation." Like David, nawa ito rin ang maging prayers ng ating mga puso kapag tayo ay nahulog sa pagkakasala habang ini-immerse ulit natin ang ating mga sarili sa ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo on our behalf. Mga kapatid, every time we struggle into sexual sin, the joy of Christ is always sufficient. Ito yung gospel cure na kailangan natin. At sa mga pagkakataong ito, nais ko rin kausapin. Sa pagkakataong ito, ang mga wala pa kay Kristo. Kung ikaw ay lalaki, huwag mo nang antayin pa na masira ang relasyon mo sa iyong kapatid, biologically, mga magulang, or sa iyong asawa. And worse, ay mag-escalate pa ito into rape cases, incest, any sexual sin. Kung ikaw naman ay babae, ang pagsusuot mo ng sensual clothing sa public areas at sa iyong social media posts ay hindi kailanman beautiful and attractive sa lente ng kabanalan and biblical womanhood. Ini-elevate mo lang ang iyong sarili as the object of sexual desire. Maraming kalalakihan na immerse sa generation natin ng sexual sin. Kayong mga babae kayo ang nagpapakain at nagpapalakas ng sexual sin ng mga corrupt-minded men na ito. At kung ikaw ay magulang at hinahayaan mo ang iyong anak na babae, or kung ikaw ay magulang na lalaki at hinahayaan mo ang iyong asawang babae na magsuot ng sensual clothing publicly sa social media, you have a bigger responsibility. Shame on you. Mananagot ka sa Diyos. Iniaalay mo ang katawan ng iyong anak at asawa sa malahalimaw na sinful desires ng mundong ito. At kung ikaw naman ay homosexual, there is no end to what you want to become. Sin cannot satisfy someone. Walang tunay na satisfaction ang licentiousness. You are living in a lie, and therefore there is no true joy in same-sex relationships. You are destroying the very design of God sa sexuality. You are killing the design of God in procreation. Kaya kalapastanganan ang sin of homosexuality. Example, iwanan mo ang dalawang lalaking homosexual sa isla for 10 years. Let's see if they can bring life. The same thing for women. They just can't bring life, produce life. Because their union is a cursed union. Kaya ang warning ni Paul ay clear, very, very clear, crystal clear. Sabi niya, I warn you as I warn you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. If you practice such things, you will be damned. You will taste the unquenchable fire and worms that never die. You will taste the wrath of God in hell. But there is hope in you. The free gift of God is eternal life. No? The wages of sin is death. Pero palaging may pivot. It is very pivotal yung but. Yeah, praise God for the buts
doon sa scripture. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. In Christ Jesus. There is hope. Kaya kung naririnig mo ang mensahe ngayong umaga at nagkukos sa iyo ito ng disruption ng iyong peace, naguguluhan ka, nababagabag ka, dahil babad ka sa sexual sin, naway makita mo ang karumaldumal, the darkness of your sin, nakita mo na mayroon kang pag-asa. There is light. Magsisika at lumapit ka ngayon kay Kristo and He will give you eternal life. At bilang isang church naman, ating challenge, gaano ba tayo ka-open pag-usapan ang issue ng sexual sin? Guys, pray. I've been praying for the whole week, especially kagabi, before I went into the bed. Very challenging yung ating topic ngayong umagang ito. I don't know how to approach it, but here we are. If meron ako mga nasabi, just rebuke me later on. And so, gaano ba tayo ka-open pag-usapan ng sexual sin? Nakikita ba natin itong topic na ito na somehow kailangan iwasan or kailangan pagtuunan ng pansin? Nakakailang ba siya pag-usapan? Mga kapatid, kung atin itong iiwasan na pag-usapan sa preaching and even informal fellowships, then the world will educate us and our children. Kagaya ng ginagawa ng TV5. We are the only worldview or religion that has a correct view of marriage, sexuality, and sexual relations. Yes, we recognize na napaka-challenging nito sa atin. Nevertheless, we use our little platforms to communicate these things. Sa bahay, school, workplace, and even public sphere, in our street preaching, street evangelism. Dahil naniniwala tayo na gradual yung growth ng kingdom. Our labors, sa pakikipagbaka sa kasalanan na ito, sa pagtuligsa natin sa kasalanan na ito, our labors are not in vain. Why? Because sinasamahan tayo ng banal na Espiritu. Those who walk by the Spirit, is led by the Spirit, and will keep in step with the Spirit. Yung sinasabi sa Galatians 5, sa teksto natin ngayon. Tandaan natin, ang soberano at makapangyarihang banal na Espiritu through the gospel is already conquering and transforming this world, defeating every sexual sin that's being exposed. The reason bakit dinikri ng Diyos na ipalabas yung interview na iyon sa TV5 is to expose na ito ay ninonormalize and Christians should not keep silent about it. We should speak against it. And yun na nga, no, na-post ako bigla sa Reddit. Pinost ako sa Reddit. Pinagpiestahan ako doon. That's fine. We have to simply trust our King, Jesus Christ, sa mga bagay na ito. At bilang application sa atin, naway i-cultivate natin or i-vivify natin ang bunga ng banal na Espiritu as an obedience sa sinabi ni Pablo na walk by the Spirit. Nalaman natin kanina, no? To walk by the Spirit, dala-dala natin yung salita ng Diyos. And also, to walk by the Spirit is to also walk bearing and cultivating the fruit of the Spirit. To walk by the Spirit, dala-dala natin yung isang buwig ng saging, ng punong-puno, ng richness, ng biyaya ng Diyos. Ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sometimes kapag sinasabi natin ang salitang
I refuse to be tempted by sexual sin. Kunyari, ikaw may ginagawa no, mag-isa ka, and then meron kang struggle, tapos sinasabi mo, I refuse to be tempted, I refuse to be tempted. All the more na yun yung tumatanim sa isip mo. Yung sin. It is the same thing sa thought experiment na I will not think about color blue. Try nyo, I will not think about color blue, and then, ayun na, yung color blue nasa isipan nyo na. But instead of doing that, natutuwa ako every time na meron akong application, ito ay some sort of spiritual exercise because we must flex our spiritual muscles. Instead of doing that, we immerse our thinking by pondering this question: how do I vivify or cultivate the fruit of the Spirit? I believe mas effective ito as a spiritual exercise kaysa sa pag-iisip na I resist to be tempted. And so how will I cultivate love, joy, peace, so on and so forth? When you do this, you will saturate your mind with the fruit of the Spirit. Try nyo araw-araw and you will see. Because this is the grace of God. So I provided a brief exhortation on the fruit of the Holy Spirit to counter sexual sin as an application for today. Love, tiningnan ko yung kanyang original language, it is agape. The highest form of love. And when we cultivate love, we become more immersed sa ating covenantal relationship, especially sa loob ng marriage, including sexual relations. Mas matapat na ang mag-asawa na ini-enjoy ito. Natututo tayong magmahal ng may purity and covenantal faithfulness. So love bears the fruit, faithfulness. And so faithfulness, you become faithful sa iyong iniibig. You become faithful rin sa divinely ordained sexual relations. Kapag may temptation sa same-sex attraction, cultivating faithfulness sa salita ng Diyos, maglalayo sa iyo sa kasalanan na ito, believing, thus saith the Lord, marriage is between male and female. Joy, hindi na natin hinahanap ang sexual gratification sa labas ng kalooban ng Diyos, kundi kinikilala natin na tapat at sapat si Kristo bilang source ng ating joy at pleasure. Pleasure. Naging Indian ako dun ah. Peace. Hindi na tayo nabubuhay sa guilt, pagtatago at double life, kundi kapayapaan ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos. Patience. Marunong na tayong maghintay sa tamang panahon, lalo na sa tukso ng premarital sex. Lust at instant gratification sa panonood ng pornography at self-sex. Kindness and goodness, ibinibigay natin ang respeto at dangal sa ibang tao. Hindi natin sila ginagawang object ng ating sexual desires. Hindi mo babastusin. Hindi ka magnanais na bastusin ang sino man. You choose kindness over sexual gratification. Gentleness, itinuturo natin ang tamang sex education sa ating mga anak gently until maunawaan nila ito. Self-control, may kakayanan na tayong tumanggi sa tukso, whether sa porn, lustful thoughts, o anumang anyo ng sexual immorality. Dahil hindi na tayo again under the dominion of sin or our fleshly desires. And so dito naman papasok as an application ang biblical view of manhood and womanhood. Just a glimpse. A biblical view of manhood preserves and protects his own purity and the purity of others, especially the weak ones. Again, as a man, mga kalalakihan, we protect and we preserve. Hindi sa atin nagsisimula ang panunukso sa mga kababaihan at pag-objectify sa kanila as sexual object. Para sa mga kababaihan, biblical view of womanhood does not invite lust. It is marked by beauty, modesty, and purity.
And since hindi tayo legalist dito, each of us can simply dress according sa kung ano ang occasion. Again, medyo masyadong abstract ito. Basta hindi inviting ng lust. So ito ay applicable both men and women, yung ating mga kasuotan. Now as a closing sa paglakad natin sa purity this week at sa mga susunod pa na mga islands of rest natin in between, may this hymn be our anthem. Sabi sa hymn na, O Great God, sabi dito, help me now to live a life that's dependent on your grace. Keep my heart and guard my soul from the evils that I face. You are worthy to be praised with my every thought and deed. O great God of highest heaven, glorify your name through me. Tayo ay manalangin.